Pinatulog ni Camila ang mga quintuplet, ang kanyang gawain tuwing gabi. Biglang tanong ng isa sa mga anak na babae. "Mommy," tawag ni Bettina sa kanya na may kakaibang boses, parang inaantok na. "Matulog ka na, Bettina. Gabi na," sabi ni Camila. Hinalikan niya ang kanyang baby. "Mommy," tawag muli ni Bettina sa kanya. "Ano Bettina? Anong gusto mong pag-usapan? Say it." Malinaw na alam ni Camila ang katangian ng bawat isa sa kanyang mga anak na babae. At hindi titigil si Bettina hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niyang malaman. "Tara, sabihin mo na lang. Pagkatapos nun, matulog ka na. Okay. Mommy, okay lang po ba si Mommy?" Tanong ni Bettina. Nagdulot ng ngiti sa mukha ni Camila ang tanong. Tila, ang kanyang anak na babae ay nag-aalala tungkol sa kanya. "Okay lang si Mommy, Bettina." Inilapit ni Camila ang mukha niya at hinalikan si Bettina. "Hindi mo kailangang mag-alala," sabi ni Camila. Niyakap ni Bettina ang mommy niya at itinago ang mukha sa malambot at mainit nitong dibdib. "Ito na ang pagkakataon ko. Mommy, paano ang kaso?" Tanong ni Bettina. Magsasalita siya tungkol sa detective. Kailangan niya ang kanyang pangalan. Napabuntong hininga si Camila, dahil si Camila ang ina ng mga batang ito. Alam ni Camila na hindi sila katulad ng mga bata sa pangkalahatan. Minsan, nagkukunwari na lang si Camila na hindi alam ang pribilehiyong iyon dahil alam niyang laging tinatago din ito ng mga quintuplet. Kahit ilang beses, nahuli sila ni Camila ng pribilehiyong iyon. Lalo na si Riley, ang kanyang anak na babae ang pinakakilala sa iba. Kaya naman, hindi na nagtataka ngayon si Camila kung interesado ang kanyang mga anak sa kasong murder na nangyari sa kanya. Dapat may ginagawa sila sa likod nito. Hindi alam ni Camila kung ano iyon. Sinisikap pa rin ni detective na humanap ng ebidensya na inosente si Mommy. Naging maayos naman ang lahat hanggang ngayon. Tumungo si Bettina. "That detective, what's his name? Is he great?" "Mommy, sigurado ka bang tinulungan niya si Mommy na malutas ang kaso?" Tanong ulit ni Bettina. Humalaklak si Camila. "He is more than great, Bettina. You need not doubt him." "Totoo ba? Anong pangalan niya?" Tanong ulit ni Bettina, hindi pa kasi nasasagot ang core question. "Mr. Christopher Lyman. He is a great detective in his field. As Mommy said, no need to worry. Anyway, everything will go well. Now, sleep. Look, your other sisters are asleep." Tumungo si Bettina. "I'm going to sleep now, Mommy," sabi niya habang mas hinigpitan ang yakap niya kay Camila. Sa likod ng yakap, mahinang ngumiti si Bettina. Christopher Lyman. Katatapos lang ng trabaho ni Camila. Dadaan muna siya sa panaderia para bumili ng tinapay para sa kanyang mga anak at sa kanyang ina. Napatingin siya sa kanyang orasan. Gabi na sa trabaho ngayon si Camila, kaya umuwi siya ng madilim ang langit. Sana bukas pa ang panaderia. Mabilis na naglakad si Camila. Wala nang masyadong tao sa opisina. Iilan lang din ang late na nagtatrabaho, tulad niya. Habang naglalakad si Camila, nakaramdam siya ng hindi mapakali. Binilisan ni Camila ang paglalakad. Sa kasamaang palad, siya ay dumaraan sa isang napakalungkot na kalsada. May sumusunod sa akin. May kinuha si Camila sa bag niya. Pag-spray ng sili. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng oras upang lumingon upang i-spray ang sili. Nakalock na ang kanyang paggalaw. Mabilis na gumagalaw si Camila. Tinitigan niya ng masama ang salarin. May dalawang tao, pero sayang pareho silang gumagamit ng takip sa mukha. Sino sila? Bakit bigla na lang nila akong tatangayin? Hindi sumuko si Camila. Nagpatuloy siya sa pagre-rebelde. Buong lakas, siniko ni Camila ang lalaki. Nakaramdam ng sakit ang lalaki sa paghawak sa kanyang tiyan. Mas tiyak kung nasaan ang kanyang solar plexus dahil pinupuntirya ni Camila ang bahaging iyon. Hindi ito tumigil doon. Agad na pinalo ni Camila ang lalaki ng paulit-ulit. Kung isang lalaki lang, baka nakatakas si Camila sa sitwasyong ito. Sa kasamaang palad, may 2 taong masama sa kanya. Kaya, muling inatake si Camila. Malakas na sinuntok ang mga pisngi niya. Sa sobrang lakas ay agad na nahimite si Camila. Sobrang lakas ng babaeng to. Sabi ng isa sa mga lalaki. Tara na, dinala natin ang babaeng ito sa kotse bago pa may makakita. Sa wakas ay naipasok na sa sasakyan ng walang malay na katawan ni Camila, saka sila mabilis na umalis.
Nag-alala ang nanay ni Camila dahil hating gabi na at hindi pa rin umuwi si Camila. Kadalasan, bago mag-alas 9, laging nasa bahay si Camila. Camila, nasaan ka? Hanggang sa sumapit ang umaga, hindi pa rin dumarating si Camila. Ngayon alam ng mga quintuplet na wala ang kanilang ina. Anong nangyari kay Mommy? May nakamasid ba sa kanya? Hindi pwedeng ganito si Mommy, sabi ni Dahlia. Nakakulong na silang lahat ngayon sa kwarto. Don't know. Pero hindi pa rin maisusumbong ni Lola sa pulis kasi hindi pa 24 hours, sagot ni Riley. We cannot remain silent. May kutob ako na sinaktan si Mommy ni Mrs. Amanda at ng mga tao niya. Kung totoo, nasa panganib si Mommy. Hindi pumasok si Mrs. Elizalde sa trabaho ngayon, sir, ulat sa kanya ng kanyang sekretarya. Naging rutina ng sekretarya ang pagbibigay ng mga impormasyong tulad nito dahil ito ay espesyal na kahilingan mula mismo kay Steven. Hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi niya rin maintindihan, ngunit labis siyang nagalit dito. Agad na huminto ang paggalaw ng kanyang daliri nang marinig ang impormasyong iyon. Tumingin siya sa sekretarya. Anong dahilan ang ibinigay niya? Tanong ni Steven. Mukha namang walang pakialam ang mukha niya. Walang ganap na dahilan mula kay Ms. Elizalde mismo, sir, sagot ng sekretarya. Walang ibang salita, tumayo si Steven at mabilis na lumabas ng kwarto. Iniwan ang sexing sekretarya na mag-isa sa kanyang silid. Nagngangalit ang sekretarya, nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay niya. Camila Elizalde, karibal ko pala siya, sir, magalang na saludo ang binigay sa kanya ng ilang taong nadaanan niya kay Steven. Walang pakialam si Steven. Hindi tumutugon sa sinuman. Bumibilis ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa dibisyong pinagtatrabahuan ni Camila. Agad namang lumapit si Steven sa bagong manager. Ikaw, tila nagulat ang bagong manager nang makita ang biglaang pagdating ng presidente. Sir, tulad ng iba, binigyan niya si Steven ng courtesy. Your subordinate, Camila. Wala talagang impormasyon tungkol sa babae. Tanong ni Steven to the point. Opo, sir. Wala po akong nakuhang impormasyon tungkol sa pagliban ni Camila ngayon, sir, sagot ng manager. Lahat ng nagtatrabaho sa dibisyong iyon ay patuloy na nakatingin sa presidente, na dumiretso. Sinusubukang marinig kung ano ang kanilang pag-uusap. Bakit ang presidente ang mag-abala sa pag-asikaso sa manager mismo? Anong pinag-uusapan nila? May mga nagsimulang magtsismisan. Pero agad ding bumalik sa trabaho ang lahat nang lumabas si Steven sa manager's room na madungis ang mukha at saka umalis. Samantalang si Steven mismo, masyado siyang naging curious. Si Camila ay hindi karaniwang ganito. Matapos magtrabaho dito sa loob ng ilang linggo, alam na alam niya ang karakter ni Camila, kung sino napaka-persigido sa trabaho. Kahit ang babae ay hindi nahuhuli sa pagpasok sa opisina. Ang paghahanap na hindi siya nagulat ng anumang pagliban ngayon ay nagbangon ng mga tanong sa isip ni Steven. Kinukuha siya ni Chris. For investigative purposes. Walang paligoy-ligoy, agad na kinontak ni Steven si Chris. Chris, kasama mo ba si Camila? Hindi, wala siya sa tabi ko. Pero may surprise ako, sabi ni Chris. Ano, dali sabihin mo sa akin, mariing sabi ni Steven. Impressed sa pagmamadali. Pupunta ako sa lugar mo. Napakahalaga nito, tungkol sa kaso. Napakuyom ang kamay ni Steven. Sige, bilasan mo. Sa ibang lugar, nasa isang madilim na kwarto si Camila. Wala pa ring malay si Camila. Nabugbog ang kanyang pisngi at noo dahil sa nabugbog siya doon. Kailan kaya majay gising tong babaeng ta? Sobrang spoiled. Ang babaeng iyon, mas tiyak, si Mrs. Amanda, ay sinipa ng malakas ang binti ng upuan kaya napaatras ang upuan. Bumagsak kasama si Camila na nakatali doon. Gumising kang babae ka, galit niyang sigaw. Matagal na siyang naghihintay. Hindi nagtagal, nagising din si Camila. Agad na napadaing ang babae na nakaramdam ng sakit halos sa buong katawan lalo na sa may pasa na bahagi ng mukha. Kailangan pa ng oras ng utak ni Camila para ay proseso ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa tuluyang natauhan si Camila nang makarinig siya ng isang babaeng nanginginig na boses. Sa wakas natauhan ka na. Lumingon si Camila para tingnan kung kaninong boses iyon. Pero sa nanginginig niyang boses, akala ni Camila ay alam niya kung kaninong boses iyon. At tama ang hula niya. Ikaw yata, sabi ni Camila.
Medyo nagulat si Mrs. Amanda nang wala siyang makitang takot sa mukha na iyon. Kahit na sana ay mamotla ang mukha ni Camila sa takot. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Ngumuso si Camila, sa ginawa mo sa akin ngayon lang. So, I can conclude something. Sinadya mo akong siniraan sa pagpatay sa asawa mo. Hindi ba? Tanong ni Camila sa isang mapagpalang tono. Natigilan si Mrs. Amanda, pero pinilit niyang kontrolin ang ekspresyon ng mukha niya para hindi ipakita na medyo nagpanik siya kanina. Halata namang ikaw ang may gawa nun sa kanya. Inagaw kita dahil may sama ng loob ako. You're obvious guilty. How could they set you free? Sabi niya, sinindihan niya ng gas si Camila. Your eyes can't lie, madam. Tingin mo tanga ako. Sinipa muli ni Mrs. Amanda ang binti ni Camila. Pumikit si Camila. Napakagat-labis siya para hindi siya makasigaw. Ang asong ito, kung hindi lang nakatali ang mga kamay at paa ko, diretso akong lalaban sa kanya. Hindi siya mahigpit na kalaban. Duwag ka. Mabilis na humakbang si Chris patungo sa kwarto ni Steven. Sabihin mo, walang alinlangan, tinuro ni Steven si Chris sa kanyang mga utos. Tumungo si Chris. Naglaro siya sa kanyang cellphone. May hinahanap doon, tapos may pinapakitang importante kay Steven. Nakuha ko lang itong email kaninang umaga, sabi ni Chris. Kinuha ni Steven ang cellphone ni Chris saka nakita ang pinapakita ni Chris. Maraming mga larawan, sound recording, snapshot notes, at video. Siya ang asawa ng manager, tama? Tanong ni Steven. Oo, tingnan mo ang larawan ng screen ng computer. May makikitang web na binisita ng may-ari ng computer. I can confirm that it was Mrs. Amanda's. And these two people. Ibinaba ni Christopher ang kanyang sinabi. Nagkatinginan sila ni Steven. Matalim ang mga mata ni Steven. May galit doon. The killers, sabi ni Steven, na nagpatuloy sa sinabi ni Chris, na agad namang tinanguan ni Chris mismo. Tama. It turned out that this is a premeditated murder na mismong si Mrs. Amanda ang nagplano. Pero inakusahan niya si Camila. Alam ni Mrs. Amanda na makikipagkita ang asawa niya kay Camila sa hotel room. Tapos sisihin si Camila dahil nagkataon na nandoon si Camila, paliwanag ni Chris. Naiintindihan na ni Steven, pero ngayon ay curious siya. Binasa niya ang email address ng nagpadala. Ngunit ang email address ay naglalaman ng random na pangalan. Hindi pangalan ng tao. Kilala mo ba kung sino ang nagpadala ng email na ito? Tanong ni Steven. Iyon ang iniisip ko. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito. Napakabilis ng mga galaw ng taong iyon kumpara sa akin. Makapasok pa sila kay Mrs. Amanda at tiktikan sila. Get proof as clear as this. Ay sobrang curious ako. Walang sinabi si Steven. Dahil dito, medyo na-curious si Chris. Ano sa tingin mo? Pero hindi sumagot si Steven. Kinuha naman agad ng lalaki ang susi ng sasakyan niya. Sumama ka sa akin, Chris. Nagmamadaling sabi niya. Steven, teka, saan ka pupunta? Walang sagot. Nakasunod lang si Chris kay Steven. Sa daan, tumakbo si Steven sa kanyang sekretarya, at siya pagharap ni Steven. Sir, saan po kayo pupunta? May meeting po na dapat ninyong adaluhan. This is an important meeting of a client you would most like to work with, sabi ng sekretarya. Kilala si Steven bilang workaholic, syempre, lagi niyang inuuna ang kanyang trabaho kaysa sa iba. Ngunit ang sagot sa sinabi ng sekretarya ay lubhang nakakagulat. Reset the schedule, maikli niyang sabi at saka ipinagpatuloy ang mga hakbang, kasunod si Chris. Inis na naman ng sekretarya ang ugali ng kanyang amo. All because of that woman. Actually, sino si Camila Elizalde? Bakit ba sobrang pakialam ni Mr. Steven sa kanya? Saan ang bahay ni Amanda? Tanong ni Steven. Nagmaneho siya palabas ng basement ng gusali ng kanyang opisina. Sinabi agad ni Chris kay Steven. Actually, anong meron? Tanong niya. Yung babaeng mapang-akit. Hindi siya pumasok ngayon sa trabaho. Baka may nangyari sa kanya, sabi ni Steven. Diretso ang mata niya. Huwag kang ang tumingin kay Chris. Pero alam ni Chris na nag-aalala si Steven, kahit pilit tinatago ng lalaki sa walang ekspresyon na mukha. Nagiging curious ako, sino ba talaga si Camila? Ibang-iba ang itsura ni Steven. Paulit-ulit na pinindot ni Steven ang bell hanggang sa may lumabas na.
Ito ay ang security guard na nagbabantay sa bahay ni Amanda. Yes, sir. May maitutulong ba ako? Hindi sumagot si Steven sa pagbati. Tinabi niya ang security guard at pumasok sa loob. Sir, ano pong ginagawa niyo? Hindi po kayo basta-basta makakapasok. Sinubukan ng security guard na pigilan si Steven, ngunit pinigil ito ni Chris. Hayaan mo siyang siyasatin ang bahay na ito. Ang may-ari ng bahay na ito ay nakagawa ng kasong pagpatay. Huwag kang makialam. Kapag nakikialam ka, dadalhin din ang iyong pangalan dahil pinuprotektahan mo ang mga salarin ng pagpatay, sabi ni Chris sa mahinang pananakot. Natahimik ang security guard. Mrs. Amanda Gomez, nasaan ka? Tinignan ni Steven ang lahat ng kwarto sa bahay, pero wala talagang Amanda dito. Nasaan ang babaeng iyon? Ngayon ay mas kumbinsido si Steven na may kinalaman kay Amanda ang pagkawala ni Camila. Agad namang umalis si Steven. Pupunta tayo sa police station ngayon. Isumite ang ebidensya. We track down Mrs. Gomez is at. Tumungo si Chris bilang pag-unawa. Nasa police station na ang dalawa. Alinsunod sa plano ni Steven kanina. Agad na pinroseso ng pulisya ang ulat ni Steven. Tinitingnan kung nasaan si Mrs. Amanda Gomez sa pamamagitan ng kanyang numero ng telepono. Natagpuan siya. Si Mrs. Gomez ay nasa. Nagmamadali si Steven nang malaman niya kung nasaan si Mrs. Gomez, dahil malaki ang posibilidad na kasama ni Camila ang babae ngayon. Habang sumunod naman si Chris kasama ang iba pang miyembro ng pulis. Dapat pinatay na kita simula pa lang, kasama ang asawa ko. Sabi ni Amanda na halata sa mga mata niya ang inis. Nahulaan ko na, siya talaga ang killer. Siniraan niya ako at pinasama pa ang pangalan ko sa mga tao. Makikita natin, kung mabitawan lahat ng tali sa katawan ko ay agad ko siyang bugbugin. Bastos ka. Kayong dalawa, pasok kayo. Utos ni Amanda. Ilang sandali pa, pumasok ang dalawang tauhan. Gusto ko muna siyang pahirapan bago tuluyan. Sabi niya. Agad namang tinupad ng dalawang tauhan ang utos ni Amanda nang hindi masyadong nagtatanong. Ngayon ay nakaupo na ulit ang pwesto ni Camila. Walang nagbago kay Camila. Wala pa ring takot sa maganda niyang mga mata. At lalong ikinairita ni Amanda. Kahit na sinabi kong papatayin ko siya, hindi siya nagpakita ng takot. Ang babaeng ito, ano ang pinagdaanan niya para maging ganito siya kalakas? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Amanda sa wakas. Sa isang duwag na asong tulad mo. Hell no. Dalawang sampal ang napakalakas na bumagsak ang kanyang ulo sa kanan at kaliwa. Pero kung tutusin, sa isa pang tugon ni Camila, lalo lang magalit si Amanda. Iyon lang ang kaya mo. Tanong niya, nakatitig kay Amanda ng masungit. Ang mga gasgas ng kuko ni Amanda sa makinis na pisnging iyon ay hindi man lang nagpakita kay Camila ang kanyang sakit na ekspresyon. Wala ito, pinatibay ni Camila ang sarili. Anyway, she shouldn't show her weak side in the slightest. Iyon ay magpapasaya lamang sa kalaban sa kanyang harapan. At siya hindi hahayaang mangyari iyon. At least, kung talagang kailangan niyang mamatay ngayon, dapat siyang mamatay ng marangal. Hindi nagmamakaawa na iwan ng buhay. Pero optimistic si Camila na makakaligtas siya. Hindi niya alam, haka-haka lang iyon. Ikaw, dalhan mo ako ng letigo. Utos niya. Napatingin si Camila sa lalaking binigyan ng gawain. Sinasalo niya ang bawat detalye ng mukha nila. Kaya silang dalawa ang inutusan ni Amanda na patayin ang manager. Nakita ko, alam ko na ang mga detalye nila ngayon. Hindi kayo pwedeng lumayo sa akin mamaya. Eto madam. Ibinigay ng lalaki kay Amanda ang letigo na gusto niya. Lahat ng gustong gamitin ni Amanda para pahirapan si Camila ay inihanda ng husto. Gagamitin ang lahat ng bagay para i-execute si Camila. Walang babala, binigay ni Amanda kay Camila ang letigo sa gilid ng katawan niya. Agad na napakagat-labi si Camila. Kahit na dumudugo dahil sobrang lakas ng kagat. I can finally clearly see your pain expression. How was it? You submit to me now. Agad namang nagmulat ng mata si Camila. Dumura siya. Agad na napapikit si Amanda dahil tumama sa kanyang kanang mata ang dure ni Camila. Mabilis na pinunasan ni Amanda ang dure ni Camila sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay ganap na namula. Ikaw, hindi na napigilan ang galit at inis na naghalo, muling binigyan ni Amanda ng letigo ang katawan ni Camila. Para pigilan ang sakit,
Ipinahayag ito ni Camila sa mga luhang hindi mapigil. Maging ang sando na suot ni Camila ay napunit sa maraming malalakas na latigo na ibinigay sa kanya ni Amanda. Ang balat ng kanyang mga kamay ay bumuo ng mga katangiang sugat. Natigil lang si Amanda sa paghagupit nang makita ang maraming sugat. Ngumisi siya. Itong asong ito ay nagpapanggap na malakas. Sumigaw ka lang, para akong sigaw ng tagumpay. Hindi sumagot si Camila, mas piniling itikom ang kanyang bibig. Dahil sigurado siya na kung ibinuka niya ang kanyang bibig, lamang lalabas ang mga hikbi. Camila, malakas ka, panindigan mo lang, kaya mo yan. Inihagis ni Amanda ang latigo sa random na direksyon. Naiinip siya, gustong gumamit ng iba. Ang mas mapanganib, mas mapaghamong mga tool, na mas makakasakit kay Camila sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, iniabot ang patalim. Magpapanggap ka pa bang malakas? Tignan natin, kahit gaano ka pa katatag, hinding-hindi mo matitiis ang sakit na ibibigay ko sa'yo. Kaya lang sumuko si Camila. Inihanda na niya ang kanyang isip para maramdaman ang sakit mula sa kalmo ng matalim na patalim. Ngunit nang ang matulis na bahagi ng patalim ay malapit nang dumampi sa katawan ni Camila. Madam, may darating. At tumigil ang paggalaw ni Amanda. Mabilis niyang sinulyapan ang tauhan. What do you mean may darating? Imposible, this place is completely unknown to anyone. Hindi makapaniwalang sabi ni Amanda. I saw someone coming. Gumagamit siya ng Rolls Royce. Agad namang nanigas ang katawan ni Amanda nang marinig kung anong sasakyan ang ginamit. Mukhang alam na niya kung kaninong sasakyan iyon. Iilan lang ang nagmamay-ari ng limited edition na kotseng iyon. At ilang beses na niya itong nakita sa basement kung saan nagtatrabaho ang asawa niya. Seryoso ka? Tanong ni Amanda para makasigurado. Opo, madam. Anak nang. Agad na inihagis ni Amanda ang patalim ng walang ingat. Ikaw, ingatan mo tong babaeng to. At bugbugin mo yan pag may dumating. Pupunta ako ngayon, sabi ni Amanda sa dalawang tauhan. Sigurado akong si Mr. President iyon, paano niya malalaman na nandito ako kasama ang slot na iyon. Ginamit ni Amanda ang pinto sa likod para makaalis sa lugar at saka mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, nagmura si Amanda ng maraming beses. Mr. Richards, hindi niya mail iligtas si Camila. Gagawa ako ng bagong plano. Sisiguraduhin kong mapapahamak si Camila. Samantala, agad siyang bumalik sa kanyang bahay. May katibayan na kailangan niyang umalis. Sa bahay niya. Kung ito ang kaso, tiyak na may alam na si Mr. Richards tungkol sa kanya. Anyway, kailangan kong sirain ang mga bakas na iyon bago nila mahanap. Palusot ni Steven. Nasaan sila? Malaki ang bakanteng bahay na ito. Napakaingat ni Steven. Bigyang pansin ang anumang mga kaina-hinalang tunog. Hanggang doon, naririnig niya ang tunog ng mga yabag. Hindi masyadong malayo. Alam nilang nandito na ako. Ibig sabihin, hindi na kailangan magtago ni Steven. At ang direktang hit ay dumating sa sandaling hayaan ni Steven ang kanyang sarili na makita. Inihagis ng isa sa mga killer na nagtatago kay Steven ang matalim na kutsilyo kay Steven. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na ikinagulat niya. Dahil mabilis at tumpak na mahuli ni Steven ang patalim gamit ang isang kamay. Umiwas ang kanyang katawan. Bahagyang nasugatan ang kamay niya sa kalmo ng matalim na kutsilyo. Pero hindi man lang naramdaman ni Steven ang sakit. Manhid na siya sa ganitong sakit. Kilala si Steven na napakahusay sa pakikipaglaban. Ang kanyang pagtatanggol sa sarili ay palaging napakahusay. Palagi siyang nagsasanay at sinanay ng kanyang mga magulang mula pagkabata. Gumanti naman si Steven. Kita niya ang katawan ng lalaking naghagis ng patalim na ito sa kanya. Dahil ang pag-atake ay ganap na hindi inaasahan ng kalaban, nagawa pa ni Steven na tamaan ang itaas na braso ng tauhan. Ngumiti si Steven ng manipis. Napakabagal ng kanyang pag-iwas sa paggalaw. Sigurado ba sila na nilalagyan nila ng label ang sarili nila bilang assassin? Bobo. Dumiretso si Steven sa lalaki na humahagulgol sa sakit. Hindi na malaya ni Steven na may isa pang aatake sa kanya. Ngunit natigil ang pag-atake nang marinig nila ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis. Ngumisi si Steven. Agad na pumasok ang dalawang assassin sa isang siklab ng galit. Parehong lumabas sa kanilang pinagtataguan. Napasulyap ang dalawa kay Steven na nakatingin sa kanila ng matalim na titig sa kaagad umalis doon.
Si Steven naman ay agad niyang hinanap ang kinaroroonan ni Camila. Wala na siyang pakialam sa dalawang tanggang lalaki na iyon dahil sigurado siyang si Chris at ang iba pang pulis ang bahala sa kanila. Camila, nasaan ka na? Sigaw ni Steven. Agad namang nagmulat ng mata si Camila na nakarinig ng boses ng lalaki. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang katawan niya sa lahat ng pahirap na nararanasan niya. Malapit na siyang mahimatay, ngunit muli siyang nagising ng boses. Eto, nandito na ako. Inipon ni Camila ang lahat ng natitirang lakas niya para sumigaw. Ilang sandali pa ay dumating na si Steven. Kita ni Camila ang pagtataka sa mukha ng lalaki. Ikaw na naman, Mr. She muttered. Stupid. Hinayaan mo silang gawin ito sa'yo. Walang oras na sumagot si Camila sa sinabi ng lalaking ito. As usual, nakakainis talaga tong lalaking ta. Napapikit si Camila, nawalan siya ng malay. Hinalas ni Steven ang lahat ng mga tali sa katawan ni Camila at agad na binuhat si Camila palayo doon. Naririnig ni Steven ang tunog ng armas. Siguradong nahuli ng mga pulis ang dalawang lalaking iyon. Si Chris na kakapasok lang ay nakasalubong ni Steven na nakahawak kay Camila. Laking gulat din ni Chris nang makita ang kalagayan ni Camila na puno ng mga pasa at dugo. Sinundan niya ang mga hakbang ni Steven. Maingat na isinakay ni Steven si Camila sa kanyang sasakyan. Ingatan mo ang dalawang tulisan na iyan. Huwag silang makatakas. Dapat makuha nila ang parusang nararapat sa kanila. Ikaw ba? Naiintindihan mo ba si Chris? Tumungo si Chris. Dadalhin ko ang babaeng ito sa ospital. Pagkasabi noon ay sumakay na si Steven sa kanyang sasakyan at agad na pinaandar ang bilis na above average pero maingat pa rin dahil ayaw niyang lumala si Camila. Pagdating niya ay agad na binuhat ni Steven si Camila. Agad namang dumating ang nurse at inilipat ang walang malay na katawan ni Camila sa gurney. Agad na dinala si Camila sa emergency room. Tumawag si Camila mother. Handa siya sa pulis dahil hindi niya kayang mag-alala. Gayunpaman, biglang tinawag siya ng party ng ospital. Sa bahay po ba ito ni Ms. Camila Elizalde? Oo, ako ang nanay niya. Madam, I'm from the hospital side. I would like to inform you na ang anak mo ay ginagamot dahil may mga sugat sa buong katawan at mukha. Anong ospital? Malapit na ako. Si Faith, na nasa bahay din ni Camila, ay agad na napatingin sa mukha ng ina matapos mabilis na marinig ang salitang hospital na binibigkas. Gayun din, sa mga quintuplets. Sige, pupunta ako dyan. Please take good care of my daughter. After that, nag-end na yung call. Nay, ano po? Nasa ospital si Camila, tanong niya. Tumungo ang ina. Napatitig siya sa mga quintuple na nalungkot nang marinig yun ng kanilang mommy ay nasa panganib. Faith, pupunta ako sa ospital. Pakiusap, alagaan mo ang mga apo ko, pakiusap niya. Tumungo si Faith. Sige po inay, wag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanila. Maari niyo pong panatilihin si Camila sa ospital ng mapayapa. Pakisabi po sa akin ang kalagayan kapag dumating na po kayo. Nag-aalala po ako, ani Faith. Hindi niya inaasahan na biglang nasa ospital si Camila. Anong nangyari? Lately, ang daming masamang nangyari sa best friend niya. Lola, ayos lang po ba si mommy? Tanong ni Dahlia, sinundan ng isa pang kambal. Hinaplos ng ina ni Camila ang ulo ni Dahlia. Okay lang ang mommy mo. Just doing routine check-ups. Lola will follow and look after your mommy. You guys are good with Tita Faith, okay? Tumungo ang mga quintuple. Sige po Lola, commandant si Camila. Sa wakas, pagkatapos ng isang araw na walang malay, nagising din siya. Kumikislap ang mga mata niya. Nahihilo talaga ang ulo niya ngayon. Camila, dumiretso ang tingin ni Camila sa summoner. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang napigilan. Just stay there. There's no need to force your movement. Napabuntong hininga si Camila. Nahimete yata ako. Ikaw, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang mag-overtime? Saway ng ina. Hindi sumagot si Camila. Bumitiw lang siya kung pag-alitan niya ang kanyang ina. Ngunit lumingon sa kanan at kaliwa si Camila. Naghahanap ng figure. Ano yun? Sinong hinahanap mo? Tanong ng ina. Inay, ikaw lang ang nandito. Tanong niya. Tumungo ang ina. Simula nung dumating ako dito. Oo, ako lang ang nandito, she answered. Darating na sana si Faith. Pero hindi niya magawa dahil pinakiusapan ko siyang bantayan ang mga quintuplet.
Hindi pwedeng dalhin sa ospital ang mga paslit, paliwanag ng ina. Tumango si Camila bilang pag-unawa. Wala na ang narcissistic na lalaking yun, she muttered. Ano ang sinasabi mo? Tanong ng ina. Umiling si Camila. Wala akong sinabi, inay. Ang isang taong dumating upang makatipid ng oras ay ang taong narcissistic na iyon, hindi ba? O mali lang ang nakikita ko. Ngunit pinili ni Camila na huwag pakialaman.